Teresa Magbanua, ang Joan of Arc ng Visayas. Karaniwang naalala ng kasaysayan ang mga revolusyon sa pamamagitan ng mga pangalan ng kalalakihan. Mga general, mga pangulo, mga bayaning inukit sa bato. Ngunit may mga revolusyong hindi sinimulan ng malalakas na talumpati, kundi ng tahimik na pagtanggi ng mga babaeng humawak ng baril sa panahong inaasahan ng lipunan na sila imanahimik lamang. Ito ang kwento ni Teresa Magbanua, isang guro, isang anak ng lupang taniman ng asukal, isang babaeng naging general. Siya ay tinawag na Joan of Arc ng Visayas. Ngunit sa likod ng titulong iyon ay isang buhay na hinubog ng disiplina, sakripisyo, at matinding pagtanggi sa kawalang katarungan. Hindi lamang ito kwento ng digmaan. Ito ay kwento ng pagpili at kung paano pinili ng isang babae ang paglaban paulit-ulit kahit mas madali sanang sumuko. Ipinanganak si Teresa Magbanua noong Oktubre 3, 1868 sa Pototan, Iloilo, sa panahong sakop pa ng kolonyal na Espanya ang Pilipinas. Mataba ang lupa, maunlad ang industriya ng asukal, at ang kanyang pamilya ay kabilang sa prinsipalya. Ang edukado at may-ari ng lupa, maayos at komportable ang kanyang kabataan. Ngunit hindi ang kaginhawan ang bumubuo sa isang revolusyonaryo. Ang humubog kay Teresa ay edukasyon. Sa panahong karamihan sa mga Pilipina ay tinuturuan lamang ng pagsunod at gawaing bahay, si Teresa ay tinuruan ng pag-iisip. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose sa Haro, isa sa iilang institusyong seryosong nagtuturo sa kababaihan. Pagkatapos, nag-aral siya sa Santa Isabel College sa Maynila. Hindi siya hinubog upang maging asawa lamang, kundi upang maging guro. Ang pagtuturo ay isa sa iilang propesyong bukas para sa kababaihan noon. Ngunit para kay Teresa, hindi ito limitasyon, kundi paghahanda. Sapagkat ang silid-aralan ay lugar kung saan hinuhubog ang isipan, kung saan natututuhan ang disiplina, kung saan ang autoridad ay kailangang paghirapan, hindi ipinipilit. Bumalik siya sa Iloilo bilang isang guro, tahimik, iginagalang at mahigpit sa prinsipyo. Walang makapaghihinalang ang babaeng nagtutuwid ng sulat kamay at nagtuturo ng aralin ay balang araw mangunguna sa mga kawal sa digmaan. Ngunit ang revolusyon ay hindi humihingi ng pahintulot. Pagsapit ng dekada 1890, kumukulo na ang damdamin ng sambayanan. Mahigit 300 taon ng kolonyal na pamamahala ng Espanya ang nag-iwan ng mabibigat na buwis sa pilitang paggawa, diskriminasyon at pagbitay sa mga reformistang Pilipino. Ang pagbitay kay Jose Rizal noong 1896 ay nagpadala ng malakas na mensahe, pagsunod o kamatayan. Para sa marami, iyon ang sandaling ang takot ay naging paninindigan, kasama si Teresa Magbanua sa mga tumindig. Hindi siya sumali sa revolusyon dahil sa bugso ng damdamin. Sumali siya dahil sa paniniwala. Ang kanyang mga kapatid na sina Pascual at Elias Magbanua ay kasapi na ng katipunan, ang lihim na samahang lumalaban para sa kalayaan. May opsyon si Teresa na manatili sa likuran. Tahimik na tumulong, manatiling ligtas. Ngunit pinili niyang gawin ang hindi inaasahan. Sumali siya sa revolusyon bilang isang kawal. Walang recruitment para sa kababaihan. Walang unipormeng angkop sa kanila. Walang doktrinang nagpapahintulot sa kanilang mamuno. Gayunpaman, ginupit ni Teresa ang kanyang buhok, nagsuot ng damit panlalaki at natutong sumakay ng kabayo, humawak ng baril at magmarcha ng may disiplina. Hindi ito simpleng pagsuway sa tradisyon. Ito ay pagtutol sa kawalang katarungan. Noong 1898, nang lumaganap ang Rebolusyong Pilipino sa Visayas, lumitaw si Teresa Magbanua hindi bilang tagasunod, kundi bilang pinuno. Iginawad sa kanya ang ranggong kapitan at kalaunan ay general, na namuno sa mga puwersang revolusyonaryo sa Iloilo at Capiz. Sumunod sa kanya ang mga lalaki, hindi dahil inutusan niya sila, kundi dahil iginagalang nila siya. Isa sa pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay militar ay ang labanan sa Barrio Yoting sa Capiz. Mahusay ang sandata ng mga Kastila. May artilyeriya sila.
may karanasan sa digmaan. Samantalang kulang sa armas ang hukbo ni Teresa. Marami ang may dalang bolo lamang. Kulang sa bala, kulang sa pagsasanay, kulang sa kagamitan. Ang mayroon sila ay paninindigan. Pinamunuan ni Teresa ang labanan mula sa unahan, nakasakay sa kabayo, lantad sa panganib, at walang pag-aalinlangan. Hindi siya nagbigay ng mahahabang talumpati, malinaw ang kanyang mga utos, diretso ang kanyang kilos. Nang magsimula ang putukan, sumiklab ang kaguluhan. Kumapal ang usok, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. May mga bumagsak. Ang takot ay pumasok sa bawat puso. Ngunit hindi umatras si Teresa. Ang kanyang presensya ang nagpatatag sa hanay. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagapi ng mga revolusyonaryo ang hukbong Kastila. At napilitan silang umatras. Hindi lamang ito tagumpay ng armas, kundi ng simbolo. Isang babae ang naghatid ng tagumpay laban sa isang imperyo. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang mga tagumpay. Sa simula, kinutya siya ng ilang opisyal na Kastila. Itinuring siyang palabas, isang kakaibang tanawin. Tumigil sila sa pagtawa nang sila'y matalo. Sa hanay ng mga Pilipinong revolusyonaryo, naging alamat si Teresa. Hindi dahil siya'y babaeng lumaban, kundi dahil siya'y pinunong nanalo. Tinawag siya bilang La Generala. Ngunit kailanman ay hindi hinangad ni Teresa ang kasikatan. Hindi siya nagsulat ng alaala. Hindi siya humingi ng parangal. Paulit-ulit lamang siyang bumabalik sa larangan ng digmaan. Ngunit ang kasaysayan ay hindi kailanman simple. Noong 1898, sumuko ang Espanya, hindi sa mga Pilipino kundi sa Estados Unidos sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris. Para sa maraming revolusyonaryo, ito ay isang pagtataksil na binalutan ng diplomasya. Hindi nakipaglaban ng Pilipinas para lamang palitan ang amo. At kaya nagsimula ang panibagong digmaan. Sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899. Muling pinili ni Teresa Magbanua ang paglaban. Iba na ang kalaban ngayon. Mas moderno ang armas ng mga Amerikano. Mas organisado. Mas determinado silang ipataw ang kontrol sa ngalan ng mapagkawang-gawang asimilasyon. Bumalik si Teresa sa pamumuno, nag-organisa ng gerilyang paglaban sa Panay. Ngunit malupit ang digmaang ito. Sinunog ang mga baryo. Dinamay ang mga sibilyan. Pinutol ang supply ng pagkain. Mas mabilis kumalat ang sakit kaysa bala. Maging ang sariling pamilya ni Teresa ay naghirap. Nakumpiska ang kanilang ari-arian. Naubos ang kanilang yaman. Nilamon ng revolusyon ang lahat, ngunit patuloy pa rin siyang lumaban. Kalaunan, hindi na maikakaila ang katotohanan. Bumagsak ang paglaban sa Panay. Lumakas ang kontrol ng mga Amerikano. Nahuli o napatay ang mga pinuno ng revolusyon. Hinarap ni Teresa Magbanua ang isang pasyang kinakaharap ng maraming bayaning hindi naparangalan. Maaari siyang magpatuloy sa paglaban at dalhin ang kanyang mga tauhan sa tiyak na kamatayan. O maaari siyang sumuko at iligtas ang nalalabi nilang buhay. Pinili niya ang pagsuko, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pananagutan. Ibinaba niya ang armas noong 1900, walang seremonya, walang medalya, walang pampublikong kapatawaran. Tahimik lamang ang lahat. Matapos ang digmaan, unti-unting naglaho si Teresa Magbanua sa mata ng publiko. Hindi siya nag-asawa, hindi siya pumasok sa politika, hindi siya humingi ng kabayaran, nawala ang lupang minsang bumuhay sa kanilang pamilya. Napalitan ng kahirapan ang dating ginhawa. Namuhay siya ng tahimik at kalaunan ay lumipat sa Pagadian, Zamboanga, malayo sa mga larangang minsang umalingaw-ngaw sa kanyang mga utos. Ang babaeng minsang namuno sa hukbo ay nagtapos ng buhay sa katahimikan. Noong Agosto 7, 1947, pumanaw si Teresa Magbanua. Walang balita sa pahayagan, walang pambansang pagluluksa, walang monumentong itinayo. Nagpatuloy ang takbo ng kasaysayan, ngunit may kakaibang ikot ang kasaysayan. Ngayon kinikilala si Teresa Magbanua bilang isa sa mga pinakatangi at pambihirang personalidad ng Rebolusyong Pilipino. Hindi dahil sinuway niya ang mga pamantayan, kundi dahil nilampasan niya ang mga ito.
Hindi siya simbolong likha ng propaganda. Isa siyang propesyonal, isang disiplinado, isang pinuno. Yung pinatunayan niya na ang tapang ay walang kasarian. Na ang pamumuno ay hindi minamana. Na ang pagmamahal sa bayan ay hindi nangangailangan ng pagkilala. Wala siyang hiningi, ngunit ibinigay niya ang lahat. Hindi lumaban si Teresa Magbanua upang alalahanin. Lumaban siya dahil ang kawalang katarungan ay kailangang labanan. At marahil, iyon ang kanyang pinakadakilang pamana.